At sa kasaysayan naman po tayo, isa sa mga katangian ng mga Pilipino ay ang walang takot sa pagpapahayag ng kanilang mga opinyon. Kung kaya't hindi na nakakapagtaka na kung may mainit na usapin ay may protesta ng isinasagawa. Isang halimbawa na rin ito noong panahong rehimeng Marcos na kahit umiiral ang batas militar ay patuloy pa rin ang kanilang protesta sa pamamagitan ng kanilang malikhaing pamamaraan. Kung paano ito, tingnan natin sa kwento ni Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Bakit ba ang Pinoy pag nagprotesta ay parang piyesta tulad sa mga protesta sa Pork Barrel, pagpipiknik sa Luneta, sa Rasal at pa-concert? Naku, nakaugat na yan sa ating kasaysayan. Ang galing ng Pinoy lumalabas kapag krisis. 41 years ago, September 23, 1972, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang proklamasyon ng batas militar sa madlang people. Ipinagbabawal ang mga pagpupulong ng mga estudyante. Kapag nagkumpul-kumpul kayo sa isang lugar, mahuhuli kayo sa salang illegal assembly. Ngunit, ilang araw lamang pagbukas ng klase sa UP Diliman noong October 19, 1972, may isang nakatipang dokumento na ipinagpasa-pasa na nagbabalita ng pagpoprotesta sa pamamagitan ng sama-samang pag-awit ng pambansang awit, pagsigaw ng mga slogan na protesta sa Arts and Sciences o AS First Floor and Second Floor Lobby. Pagpukpok ng mga tray sa cafeteria ng Yakal at Kamya sa saliw ng Marcos, Hitler, Diktador, Tuta, at pagpukpok ng mga tray sa kantina ng Vinson sa saliw ng Marcos, Hitler, mabuhay ang NPA. At syempre pagkatapos nito, sama-samang kakain. O kay sarap kumain. Ang yumaong Profesor Dr. Dante Ambrosio ang nagkwento sa amin nung sa klase ng kakaibang protesta ng mga taga-UP na hindi mababasa sa mga opisyal na salaysay ng batas militar. Nagpapakita ang mga ito ng sinasabi ni James Scott na Weapons of the Weak. Nang ang dati ay bukas na pamantasan ay magkaroon ng mga bantay na naghahanap ng ID sa bawat ang ilan sa mga estudyante ay sasaway sa pamamagitan ng pagsusuot ng ID sa may puwitan at ituturo ito sa gwardya kapag tinanong, para bang sinasabing may toot. Kung minsan ang simpleng black ribbon ay ginagamit upang iprotesta ang kamatayan ng demokrasya at kalayaan sa pamamahayan. At kapag natanong, bakit may suot na ganoon? Sinasagot nila, namatay kasi ang lolo ko. Kahit na ilang taon na rin namatay si lolo. Ano ba naman ang magagawa ng gwardya kahit pa ba ang aso niya ang namatay? At makikita, bakit dumadami ang namatayan? Ang dami ng naka-black ribbon. Sa susunod naman, bulaklak ang isusuot at kapag tinanong ng gwardya, sasabihin lang na galing sa manliligaw. At matapos makikita ang dami ng nililigawan. Nagbibigay ito ng pakiramdam sa mga estudyante na hindi sila nag-iisa sa kadiliman. At sa mga pasilyo ng AS, gaganapin ang mga lightning rally. Tahimik na nagpaglalakad hanggang sa parami sila ng parami. Sa kanilang pag-akyat sa ikalawang palapag, makikita na sila ng mga pulis na hahabulin sila hanggang sa pag malapit na silang makakyat, aawit ang mga estudyante ng pambansang awit. Titigil at tatayo ng atensyon ang mga pulis hanggang sa linyang ang pumatay ng dahil sa'yo, magpupulasan ng mga estudyante at magsisimula na ang mga damputan. At matalino man ang matsing na paglalalangan din, minsan nagtago ang manunulat at aktivista Lakaba sa pangalang Ruben Cuevas at naglathala ng tula sa poetry section ng July 14, 1973 ng magazine Focus Philippines, ang Prometheus Unbound. Di agad nakita ng censors na kapag binasa ang mga unang letra ng tula ay nasusulat ang salitang Marcos, Hitler, Diktador, Tuta. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bite. And that was Shout.